oras na ito ay nasa linya na po natin si Sir Eusebio Soles. Ito po nga coach no, ng isang volleyball or boys team mula po naman yan or inire-represent nila itong bayan naman po ng Umingan. Ayan po sir, magandang hapon po sa inyo. Ito po si Bombo Nerissa Ventura at live po tayo ngayon no, na napapakinggan at napapanood dito po sa ating palatuntunan. Sir, ang inyo po nga pagbati po muna no, at syempre pakilala po sa ating mga listeners and viewers ng Bombo Radio po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, ma'am. Ako po pala si Coach Eusebio Solis na nagre-represent ng Umingan National High School Region 1 Volleyball Teams po. Kami po yung magre-represent. Ayan po, Sir Solis, no? Kamustahin ko na po yung kalagayan po natin dyan po sa Maya, Ilocos Norte po. Saan po tayo exactly, sir? Nakatira po kami dito sa Bacara po, Ilocos Norte po. Dito po kami ang billeting area po ng buong Region 1, ma'am. Ayan po, sir, no? So, magre-represent nga itong Region 1 from Umingan po. Sir, matanong ko lamang po, makailang beses na po ba tayong nag-represent sa palarong pambansa, Sir Solis? Ma'am, it's our 10th times po na magre-represent ng Region 1 sa palarong pambansa po. So, very consistent po ba tayo, sir, sa pagre-represent? Every event po pa talaga ng palarong pambansa, present po ang Umingan National High School po sa palaro po? Yes po, very consistent po dahil pinaghirapan po ng mga bata palagi, pinaghirapan po namin ng mga coaches. Kaya palagi po kami ang consistent perennial palarong pambansa ng Region 1 representative sa Volleyball Boys Secondary, ma'am. Ayan po, sir, matanong ko din po, no, kailan po ba yung mga schedule po ng mga games po natin dyan, Sir Solis? Bali, ang game 1 po namin ay sa May 26 at 10 a.m. at game 2, May 26 at 3 p.m. po. At sa darating na May 27, 12 p.m. at saka sa last May 28 ay alas 3 po ng hapon, ma'am. Ayan po, sir, no, dito po sa ating pag-practice naman or pagdating naman po sa mga training, Sir Solis, kwentuhan mo naman po kami kung ano po ba yung mga pinagdadaanan po ng mga players po natin, ano po ba yung mga klase ng training na ginagawa po nila, lalong-lalo na pag talagang sumasalang po sila no, sa mga ganitong klaseng laro po, sir. Okay, napakagandang tanong po, ma'am. Bali, ang Umingan National High School po ay nag-insist po ako na magkaroon po ng in-house training sa school namin. Kahit na wala pong pondo, nagpo-post lang po ako para magkaroon kami ng fund. Pero through the help of parents and volleyball alumni, nakasurvive po kami ng 40 days in-house training na ginanap po sa Umingan National High School through the effort of the parents and the alumni po. Doon po kami pinatira ng school namin, school principal namin sa Umingan National High School, ma'am. Sir Solis, 40 days po pala ito, no? So mahaba-habang training po pala. Sir, ano naman po yung mga challenges po natin dyan, especially yung mga players po talaga natin, mga kabataan, mga nag-aaral po talaga, no? Ano po ba, saan po part talaga tayo pinaka nahihirapan pag nag-experience po tayo ng mga training, sir? Ang pinakamahirap po as head coach, yun talaga po, ang hirap po na magkaroon ng in-house training kasi kapag hindi po tayo nag-in-house training, hindi po mabubuo yung tinatawag na 100% potential na mga bata kasi kapag uuwi palagi sila sa mga bahay nila, yung number 1 po, hindi po madidevelop yung kanilang camaraderie, unity, kung ano yung, para hindi po namin madidevelop yung good character ng mga bata. So kitang-kita din naman po siguro no, yung mga support din ng mga parents po nila. Bilang kayo naman po, Sir Solis, bilang coach po nila, no, gaano naman po kayo ka-stricto sa mga players nyo po? Ano po yung ini-instill po natin sa kanila? Ano po yung lagi po nating pinaparangal po sa kanila? Okay, number 1 po, sa pagsali sa lahat ng competition po, dadalhin po nila ang big D, discipline po. Saka para makadevelop po ng isang magaling na manlalaro po, ma'am, ang filosofiya ko po palagi ay having still na hindi lahat ng pakikipagkompetensya ay panalo pa kaagad ang isipin. I have to develop first the good character kasi nandun na po, nabubus na po yung moral ng mga bata. Ngayon, pag magaling na po yung mga bata,
kailangan na pong isabak sa lahat ng competition kasi hindi naman po natin na kapag napalakas mo na, magaling na po talaga. Kailangan po nila makipag-compete, makitune up sa mga magagaling sa kanila, maranasan po nilang matalo, masagayon, umangat ng umangat yung skill po nila. Yun lang. Yes po, and mabalikan ko lamang sir no yung pagre-represent po nitong team nyo sa palarong pambansa with 10 times na nga po no. Sir, sa ganyang beses po na pagsali po natin sa palarong pambansa, sino po ba yung pinakamabigat naman na kakompetensya po natin or kalaban po natin sa volleyball boys po sir? Mula sa region po yan. Okay, bali ang pinaka ini-interview kasi ako ng Bombo Radio, sir. Ang pinaka number one na kalaban ng Region 1 po na alam ko po ay NCR Calabarzon. Yan po yung pinaka parang kontrapelo ng team namin. Kaya pinaghahandaan po namin, nanonood po ako ng mga laro nila palagi para ma-scout kung saan sila mahina. Yun. Ayan po sir, no, syempre minsan po ay nakakaranas din po ba talaga tayo ng mga pagkatalo po sir? Ano po ba yung message naman po natin sa mga players po natin na minsan talaga nangyayari po yan sa bawat laro po sir? Yes po, hindi po natin maiiwasan pero ang number one na nagpapademoralize sa mga bata kung minsan ma'am is the bad calls of the referees. Pero yun nga po ang hirap po, mga bata po kasi. Kaya minsan hindi na po, lalo na kapag sa dulo ng laro, ang hirap pong mag-adjust sa mga bata. Kaya yun po ang aking pinag-aaralan kung paano i-cope up yung mga ganong scenario. Kaya yun, doon po kami nag-focus sa training po namin situational po palagi. Dahil sa dulo at magkaroon ng bad calls. Sa training namin, ginagawa ko talaga, sinasadya ko nagkaroon ng bad calls para makita ko kung paano mag-react yung mga bata po. And with all the trainings po sir na pinagdadaanan po natin, lahat po ng mga sacrifices or challenges po no, para lang po tayo makarating sa palarong pambansa sir. Dito po sa pagsabak po natin dito sa game na to, sure po ba tayo sir na makakamit po natin itong gold na medal sir? Mahirap pong magsalita pero ma'am, alam kong yung preparation po namin ay napakaganda. Wala pong nagkasakit kasi alam ko po na bilang sa mga nakaraang mga panahon, just like last year, kalahati po sa Cebu ang nagkasakit sa amin. Kahit na nagkasakit po ang kalahati, nakapasok pa rin po ako sa semifinals. Pero ngayon po, they're in good physical aspect po. Napakaganda ng kanilang paghun sa katawan ng mga bata. They're well conditioned at yung training po namin, ang ganda rin po na pinapakitang training ng mga bata sa ginaganap na sa training namin kagaya lang po kanina, medyo na-achieve naman po yung skill na gusto ko. Sir, ilan po ang players po natin sa volleyball boys po, sa team nyo po? Bali, ang nangyari po, modified ang team events po. Sa volleyball po, dapat regular po 12. Since nag-modify po siya, 12 plus 3 from other regions, other division po yung 3. Okay po. Sir, yung mga players naman po natin dyan, ilan po ba yung mga bata or yung mga pinakabata or ahead po sa kanila? Anong mga age range po nila or yung mga year level po nila, sir? Ang mga player po ng Umingan Region 1 po ay nagre-range po sa grade 9 to 12, ma'am. Ayan po, sir, no, since mostly talaga, pag mga ganitong sinasabak po natin sila, yung may mga experience na rin po talaga, sir, no, at yung mga sanay na po talaga. Sir, paano naman po yung mga mas bata po sa kanila? Halimbawa na lamang po, no, grade 7. Syempre may mga ganito rin po tayo sa mga team natin. Paano din naman po natin sila tinututukan, sir, para naman po ay maging ready na po sila pagdating po ng panahon, sir? Ay, gano po. Sa Umingan National High School po ang ginagawa po namin, nag-start po ako sa mga bata. Grade 7 and 8. Just like now, may sasali din po kasi kami sa U16. Umingan National High School din po ang sasali sa U16 sa somewhere in Cebu pagkatapos po ng palarong pambansa. Kami rin po magre-represent sa age category na 13, 14, and 15, ma'am. Okay po, sir. Sir, proceed naman po tayo no, sa environment nyo naman po dyan sa Ilocos Norte. Kamusta naman po yung panahon po pa dyan, sir? Mainit po ba? Sobrang init, ma'am. Kaya pinagbabawal po mag-training around 10 a.m. to
3 p.m. kasi sobrang init po dito sa Ilocos Norte ngayon, ma'am. Ay, ito na mga pagtanggap po nila sa inyo, sir. Kamusta po ba? Komportable din po ba tayo sa pinagtitirhan po natin, sir? Yes, very accommodating po. Dito po kami nakatira sa SPED Center po, dito sa Bacara. At saka napaka-warm ang kanilang pag-welcome sa amin, ma'am. Ang ganda-ganda po ng approach po nila sa amin. Hanggang kailan po tayo dyan, sir? Sa lalawigan po ng Ilocos Norte po? Mag-stay po kami dito hanggang May 31, ma'am. Ayan po, matagal-tagal pa po, no, sir, no? Ayan po, mahingian ko na lang din po kayo siguro ng message naman po, no? Para po sa mga players po natin dyan na magre-represent ng Region 1 din po, sir. At any message or gusto nyo po nga pasalamatan po na naging dahilan para po maging or marating po natin ang palaro nga pambansa po, Sir Eusebio Solis. Go Okay ahead po. Maraming salamat, ma'am. Pinapasalamatan ko po una po yung mga parents ng aking mga players. Sa mga alumni nag-donate ng mga pagkain namin due our 40 days training. Tapos si Dr. Makayan po nagbigay ng bola sa amin, our APS, supervisor ng DepEd. Tapos mayor po namin na nagpagamit sa sports complex po namin. Ang principal po namin na si Dr. Leorate Velasquez Burillo na nagpatira po sa school namin. At sa lahat-lahat po na tumulong sa amin, sa aking assistant coach na si Coach Louie Dolor, na palaging tumusuporta palagi sa mga alumni po namin. Thank you very much. Alam ko po, yung target po namin this year ay medyo hindi at least po kami kasi for the past how many years medyo aloof kami. Ngayon excited po kami na parang regional meet lang po yung sasalian po namin, ma'am. Ayan po, sir, pahabol na lamang po, no? Kamusta po ba yung pagkakaiba po ng mga laro natin before na pwede po nating i-discuss po yan sa mga players po natin, sir? Ang pagkakaiba po ng laro namin before, kasi nag-stick po kami sa alam po namin. Ngayon po, nag-ask po ako ng advice sa mga mentors na UAAP coaches at napag-alaman po namin na ang dati naming sistema ay medyo hindi effective. Kaya ngayon po, susubukan po namin yung mga bagong effective, yung sistema na binigay po sa amin ng mga UAAP coaches. Sana maging effective po ito na alam ko po, itong sistema na to ay palagi itong yung nagcha-champion sa palarong pambansa. Yes po, sir. Ayan po, Sir Eusebio Solis. Ito po nga naging panayam po natin, no? Mula po yan sa Umingan. Nagre-represent nga po ng Region 1 volleyball boys po ng secondary. Sir, maraming salamat po sa oras po na inilaan nyo po sa amin, no? Para po ay makapanayam po namin. At mag-ingat po kayo dyan, sir. At good luck po sa Team Region 1 po, sir. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po, ma'am. Thank you. God bless.